Okay. Yan. Itatago ko lang yung tiling. Tiling. Saglit lang Yung tiling lang ang problema ko. Change layout. Spotlight. Okay. Yan. So today, let's proceed sa formal discussion. So today, hypothesis testing tayo. Pero this time, ang pag-uusapan natin sa testing ay yung proportion. So ano ba yung proportion? Ito yung sa last time, bilang lang to ng mga tao. So ito yung mga learning competencies about the proportion. But let's keep it na kasi same lang to from the last week. Okay. Again, hypothesis testing is a decision-making process for evaluating claims about the population. So meron lang ipoprove lang na mga results from other studies and then magde-decide tayo kung mga totoo ba yung mga claims. Okay? Tulad last week, same pa rin yung process. Nakikita ba yung next slide? Kasi sa akin naka-next slide. O baka matagal lang. Okay, matagal nga lang. Okay, so, meron tayong 5 steps ulit sa hypothesis testing, tulad sa last week. So, ang first step lagi ay determine the null and alternative hypothesis. Second, identify the statistical test, the value of alpha or type 1 error, and the critical value for the test statistic. Third step is to compute the test statistic. Fourth is to make a decision, that is to reject or not to reject the null. And last, we have to draw conclusion. Okay. So, paano ba tayo mag-hypothesis testing ng proportion? So, let's proceed na to example. Okay. Babasahin ko yung problem number 1. So, a survey found that 57% of voters believe that Filipinos prefer Marcos for being a president. Then, from a sample of 100 in Lagro subdivision voters, 45 think that Marcos is a good choice. So, test this claim at a significance level of 0.01. So, can the national report be generalized? Okay, merong post yung Okta Research Survey last 2022. Ang sabi nila, 57% ng Filipino they prefer Marcos. Okay? Ito yung nationwide survey. So, merong result tayo na 57%. Ito yung proportion. Ibig sabihin, bilang to ng mga tao. So, itetest natin kung 57% ba na to ay pwede sa lahat ng tao, kung marerepresent ba niya yung buong Pilipinas. And then, to test kung tama ba yung report na yan, mag-hypothesis testing tayo ng proportion. Okay. So, okay tayo. Mag-proceed ba sa next slide? So, ganito na yung idea ng proportion. Meron lang percent, dami ng tao, and then ipoprove natin kung tama ba yung report. Tulad neto. Kaya nyo ba magbigay ng like? Kung okay. Okay. Sure tayo ha. Sige, sige. Kung wala naman, kung may concern, chat. Wala naman. Okay, yun. So, i-test natin kung yung 57% ay pang lahat na to. Okay? So, step number 1. Ito pala yung table. Yung gagamitin natin later on. So, papakita ko lang. So, step number 1, i-determine natin yung null, pati alternative hypothesis. So, para natin ma-determine dito. Ano ba yung claim dito? Yung yung claim daw dito, sabi daw sa report, 57% daw ng voters prefer Marcos. So, 57. Okay. Ano yung pwede nating gawing mathematical symbol para ma-express lang yung 57% ng Filipinos o yung proportion ng Filipinos ay 57%? Bata? Okay, good, equal. So, yung proportion natin, gamitin P yung proportion daw equals sa 57%. Okay? Ito yung claim ng nasa pagbabasehan natin. Okay? So, next tayo. So, equal yung ginamit. So, saan siya magpo-fall? Sa null o alternative. Since may equal, lagi siya magpo-fall sa null. So, P equals
57%. Or, kung gusto yung decimal, 0.57. Pero okay na yung 57%. Okay. So, kung meron na tayong null, paano natin mabubuo yung alternative? Hindi mo kasi pinag-uusapan yung kung mas mababa lang ba or mas mataas lang ba. So, kasi pwede mangyari yung both. Pwede mababa, pwede mas taas. So, ang safer na alternative hypothesis natin, kung pinag-uusapan yung dalawang yon, kung pinag-uusapan yung dalawa, hindi isa lang ha, pinag-uusapan na pwedeng bumaba, pwede rin tumaas yung percent. So, pwede natin gawin yung not equal. Kasi yung not equal, combination siya ng greater than, pati less than. Less than, pati greater than. Okay. So, pag may equal tayo na null hypothesis, so it's safe to assume na not equal. Pero basahin nyo pa rin yung problem. Kasi, dito sa problem kasi, pinag-uusapan din, pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. So, mas maganda na lang, para mapag-usapan yung less than, greater than, ng sabay, mas maganda, not equal na lang. Okay tayo. So, not equal to 57%. Ito yung alternative. May concerns? Or questions? Before we proceed to second step. Okay, kung wala naman, next tayo. Step number 2. Identify natin kung anong statistical test. Pag proportion class, laging z-test kasi walang t-test for proportion. Pag statistical test, z-test lagi yung gamit. Hindi test z, ano pa ba, test of z, z-test. Okay? Yun yung mas formal na tawag niya. Okay, next tayo. Paano natin ma-identify yung alpha dito sa problem? Balik tayo. Ano yung alpha na binanggit? Yung significance level? 0.01. Okay? Ito. Ito yung alpha natin. At a significance level of 0.01. So, bale, yung alpha natin for step number 2 ay 0.01. Okay? And then third, ang hahanapin natin, ano yung critical value of z? Ano yung z sub alpha? Ano yung z critical na lang? Sige, doon na lang sasagot ko. Z critical. Ano yung z critical natin? Okay. Ngayon, sa table natin dito, sa z critical, eto, ayan, critical value of z, ano yung gagamitin natin? Kasi sa critical values of z, meron tayong dalawang categories. Isang one-tailed, isang two-tailed. So, anong gagamitin natin? Babase tayo doon sa, ano yung batak? Nakita ko batak atin na una. Sagutin ito. Anong gagamitin? Yung one-tailed or two-tailed? Two-tailed. Two-tailed kasi, good. Kaya two-tailed yung gagamitin dahil yung alternative, sa alternative hypothesis tayo babase ha. Wait lang, yan Sa alternative hypothesis tayo babase. At yung alternative hypothesis, not equal. At yung not equal ay pang two-tailed. Kapag less than or greater than, two-tailed yun. Ay, one-tailed yun. Okay? So, ang kukunin natin, tas yung alpha niya, 0.01, titingin tayo sa 0.01 sa alpha dito sa taas. Tingnan yung 0.01, tas pababa doon sa two-tailed. So, ano yung z critical? 2.58. Pero, however, pag two-tailed tayo, ang z critical natin dalawa. Isang positive, isang negative, 2. Ano nga ulit yun? 58. Kasi kapag ginraph yan, left at right yung pag-plot. Okay? So, yung z critical natin, positive, negative, 2.58. So, okay tayo. Wala tayong mamimiss out. Na-miss out pala. Okay. Let's proceed to... Ang tahimik niya. Okay. Proceed tayo sa step 3. So, i-compute natin ngayon yung test statistic o yung z computed. Kunin natin yung z computed para makabuo tayo pa sa step 4 doon sa decision making natin. Okay. Meron tayong formula for z computed, p hat
minus P over yung standard error na square root of P, Q over N. Tama ba ako? Pa-check nga na notes nyo kung tama ang pagkaalala. Kasi kung standard error yung baba. Tama ba yung sa notes? Hello? Tama yung nakalagay. Okay. So ngayon, paano natin ma-identify kung ano ba yung P hat? Ano yung P? Ano yung P? Ano yung Q? At ano yung N? Okay. Alam natin yung apat na to. Yung mag-start muna tayo sa P kasi yung pinakamadali. Yung P, ito yung claim proportion. And usually, nangyayari to sa mga national report. Ano ba yung lumabas na proportion sa national report? Balik tayo dito sa problem 1. Yung P dito, yung sa survey, yung sa national report, 57%. So, ito yung P natin. Okay? So, kung ang P natin ay 57%, next tayo sa Q. Paano ko malalaman yung Q? Ilang porsyento to? Anyone? Paano ko malalaman yung value ng Q kung meron akong P? Sa assignment to ha, nung second week. First week pala. Okay, good, 43%. Yung ano lang, complement ng 57. So, to make it up to 100%, so yung 57%, isusubtract natin doon sa 100%. So, bale, 43% yung Q. Okay? Or 0.43. Whichever, ano man, parehas equal lang naman sila. Next, paano ko ngayon malalaman yung p-hat? Yung p-hat class, naglalabas to based sa pinerform ng researcher. Nung nag-survey siya ulit ng panibago. And this time, ano din lumabas? Yung nag-survey daw siya, 45 people think na good choice daw si Marcos doon sa may Lagro subdivision. Voters. Doon sa may Lagro subdivision na lang, sa lugar na yon. So, ano yung proportion natin? Ano yung p-hat natin? O yung sample proportion? So, yung sample proportion natin, yes, 45 over 100 or pwede natin gawing kahit percent na lang para consistent. So, 45% yung p-hat. Okay? And then yung n, kung ilan yung sample size. Ang sample size dito, yung 100. So, n equals 100. So, ngayon, alam na natin yung apat. Doon na tayo sa substitute natin. So, ang p-hat, ano yung p-hat? 45%. Tapos yung p, 57. 57 ba? Yeah, 57. Yung q, 43%. Tapos yung n, 100. Okay, then substitution tayo. Yung p-hat, 0.45. Kahit ano natin, huwag natin percent kasi medyo mahirap siya intindihin sa calculus. Minus, yung p, 0.57 over, all over, square root of, ano yung P? 0.57 times 0.43 over 100. Eto, kailangan ng calcu dito. Hindi ko pa siya nasasolve, pero asan ba yung phone ko? Ayun. So, ano bang lalabas dito? What if wait lang buksan ko lang yung calcu. O yung pang wait lang, hanapin ko yung pang one-liner ko. Ayan. Wait lang. Okay. Sir, 2 decimal po to, di ba, sir? Ano ba yung sagot natin last time? Kasi yung z natin, 2 decimal places. Okay. Ano ulit yun? So, pag one-liner tayo, 0.45, open 0.45 minus 0.57, close. Yes. Ano yun? Ba't may nag-erase? Okay. Divided by
Square root of 0.45. Ay, hindi siya 0.45. 0.57, no? Times 0.43. Close. Tapos divided by 100. Tapos close. Ganito ba siya? Parehas ba tayo ng sagot? Di ko alam pero ang weird. 0.45 minus 0.57 over divided by square root of 0.57 times 0.43 over 100. Hindi, may mali. May mali dito. Ayan, okay. May mali nga. Madoble dapat kasi buo nga yung isa square root eh. Okay, so bale, yung z computed natin, 2 decimal places tayo, negative 2.42. Okay? So yung z computed natin, negative 2.42. Saan na yun? Equals negative 2.42. Ito yung z computed. Now, kung meron tayong z computed, let's proceed to step number 4. Gagawa tayo ng decision making. Pero ito drawing ko na lang ulit. Pero kung kaya nyo ma-visualize, proceed na kayo doon. Drawing ko lang para na rin sa lahat. Ipa-plot ko yung critical values, yung 2.58. Isang positive at isang negative. Yan. And then, shade ako to the left, shade to the right. And then, ipa-plot ko yung negative 2.42. Nasaan parte siya? Nasa white part. Okay? Tama ba? May nagtataas? May concern ba? Tama, sir. Okay. So, anong decision natin dito? Ang sasabihin nito, do not reject the null. Basta pa nasa white, pag wala sa rejection region, do not reject the null. Okay. So, ngayon, kung meron tayong decision, do not reject the null, para tayo makabuo ng conclusion. Okay, balik tayo sa step 1. Saan ba yung claim dito? Burahin ko lang tong yung... Saan ba tayo nag-start na statement? Doon sa null. Tama ba? Kasi ang sabi sa problem dito, ang sabi dito, 57% believe na ang preference ng Filipino pagdating sa presidency ay si Marcos. Okay. So, ang claim natin dito yung null. Ito. Ito yung claim. Okay? Ito yung claim sa umpisa pa lang Pero anong decision ba natin? Hindi daw i-reject yung null. Ibig sabihin, kung ito yung do not reject, huwag daw to. Tapos ang claim mo, yung null din. So, ibig sabihin, susuportahan mo yung null. O yung claim pala, sorry. Susuportahan mo yung claim. So, ang conclusion natin, pwede bang ganito na lang, there is sufficient evidence. Actually, may iba-ibang table for p-value, pero for this time, ito na lang muna yung format. There is sufficient evidence to blank the claim. But this time, since nga do not reject the null, tapos yung claim mo na ay nasa null, so support tayo. Okay tayo. May questions? Wala? Okay, so proceed tayo sa step number, sa number 2, problem number 2. So, eto, ay, laki. Okay, basta ko yung number 2, Lagro High School grade 11 math teachers observed that fewer than 75% of students had low math confidence. So, a survey of 150 students found that 81 of them reported that they have low math confidence. Test the claim at 95% confidence. May kulang kaya ako dito. Okay. Doon tayo sa step number 1. So, step number 1, alamin natin kung ano yung null at alternative. So, ngayon, doon tayo ulit sa may claim. Ano ba yung nakita nila? So, nakita nila, fewer than 75% daw, mababa yung math confidence. So, pag fewer than, anong symbol ang pwede nating mailagay dito?
Pag sinabing few. Sige, natin yung conclusion mamaya pagkatapos ng number 2. Babalik ulit tayo dyan. Okay. Pag sinabing fewer than, anong symbol para dito? Less than, no? So, pag fewer than, less than. Yes. Ano yun? Para may naka-open ng mic. Less than 2, sir. Okay, good. Less than. Wait. Kanino yun? Ay, paano ba? Pwede ba pa-off na lang ng mic kung kanino man yun. So fewer than 75%. So less than tayo. So sa tayo mag-fall? Wait lang, nababother ako. Pa-off ng mic, paano ba to? Ayun, kaya ko. Nakalimutan ko lang. Okay. So yung mag-fall tayo doon sa pag less than, doon sa alternative. Less than, anong ulit yun? 75%. And this time ulit, P yung kino-compare natin, yung proportion. Ibig sabihin pangkalahatan. Tinatest batin kung pangkalahatan, okay ba to? Yung less than 75%. Okay. Ngayon, tingin nyo nga, ano yung pwedeng maging, kung may nating alternative, ano yung pwedeng maging null? Tingin nyo? Hindi na pwede mag less than ulit kasi nagamit na siya sa alternative. Kung iisipin ko yung ibang teacher kung gagawa ng exam, anyway, kayo kaya, ano yung tingin nyo na pwedeng maging null? Buti attentive si Kinan dun sa ano. Yeah, actually nga, dun sa may book ng textbooks na ginamit sa international, kung nagbabasa kayo ng international books, pag less than, yung sa alternative, ang usual na ginagamit nila ay yung equal lang. Equal to 75. Although, kung narinig nyo ako mag-explain last time, di ba dun sa yung sa assignment ata, yung can take up to 5 days, di ba may tatlong symbol na sinabi ko last time. Pag nagamit ng less than pati equal, so malamang isa greater than. But however, in this process, hindi siya pwede mag-work nun. So kung magre-rely tayo sa international books kung paano nila gawin, so ina-assume lang na equal. Kasi di naman din daw nila focus kung greater than. So safe lang kung equal lang, kung hanggang doon lang. Kasi di naman pinag-uusapan kung may improvement or walang ginamit na intervention, ganyan, kung wala namang improvement na papansinin. So, mas maganda kung equal na lang. Okay, good. Buti na naisip. Pero usual class pag nakita nyo sa exam, lalo na pag hindi ako yung gumawa, hindi, ako na lang pala gagawa ng keto correction pala nun. Okay, sige, okay na. Basta pag ito equal. Okay. Now, meron na tayong alternative, meron na rin tayong null sa problem na to. So, okay tayo sa step number 1. So, step number 2, lista natin kung ano statistical test. And, laging statistical test kapag kapag population proportion, or proportion man lang, yan, z-test lagi. Z-test ulitin ko lang, hindi test of z, test z, z-test, okay? So, sunod ulit, ano yung alpha? Plus yung alpha, complement lang sila ng confidence level. At ang confidence level dito is 95%. So, ang alpha natin is 0.05 or 5%. Or basta, kahit ano. Basta, as long as equal. Okay? And then yung third, ano yung z-critical natin? Then, babalik ulit tayo sa table. Eto. So, ang confidence level natin o yung alpha, 0.05 or 95%. Sa tayo titingin, sa one-tail, two-tail, babalik ulit tayo doon sa step 1. At babase tayo sa alternative. Ang alternative natin is left-tail, no? Kasi less than. Okay?
Dahil less than yan, so ang gagamitin natin ay 1 tail. Kasi less than. Okay, basta isang direction lang. So, 1 tail yung gagamitin. So, 95%, tapos 1 tail, so 1.64. Pero ngayon, since left tail siya, 1 tail siya pero left tail. Pag left tail class, lagi tayong negative. Negative 1.64. Huwag yung susundin yung positive. Okay? Kasi pag ginraph natin yan, to the left kasi yung galaw. Kaya magiging negative tayo. Okay. So okay tayo. Meron ba tayo na miss? Or hindi klaro? Pagod pala mag-online. Lagi nang sasalita. Okay. Step number 3. So, i-compute natin yung test statistics o yung z-computed. Hanapin na natin. So, z-computed natin, p hat minus p all over square root of pq over n. Okay. So, ano yung p hat? Balik tayo dito. Yung P, malamang yung 75%. Kasi ito yung tingin nila sa lahat to eh. Okay? Ngayon, paano ko ma-identify ano yung P hat? So, yung P hat natin, ano yung observed? Observed yung base sa nag-survey ulit. So, 81, yung mababa yung low confidence over 150. Kasi lahat ng students, ito, 81 yung lahat ng may mababang math confidence, tapos 150 lahat ng students. So, yung sample proportion natin is 81 over 150. Ano yon, Kapatoy? Wala sir, napindot lang po. Okay. 81 over 150. Class, kapag tingin nyo mahaba yung decimal nito, aabot ng 3 or 4, huwag nyo na lang i-round off. I mean, i-stay nyo na lang sa fraction kasi magkakalky naman din kayo eh. Pero ito, pag kinalky nyo to, sasakto siya ng 2 decimal places, no? 0.54. Pero pag umabot nyo ng 3, sige 3, basta ibuo nyo pa rin ha, yung p hat. Huwag kayo mag-round off hanggang 2 decimal places. Kung kaya nyo ng buo. Okay? Okay tayo dito, class ha. Basta wala mag-round off during the process. Next. Ano pa ba? Ano ba yung kulang? Q. Ayun. So, kung meron tayong P na 75%, ano yung Q? Yes, 25%. Okay tayo. Kasi 100% lahat ng total eh. Then meron kang 2 groups. Yung P mo, 75%. So, yung isang group, malamang 25% na lang. Klaro tayo? Sige. So, yung N natin, ilan yung sample size? 150. So, meron tayong apat. Meron tayong P, 75%, Q, 25%, P hat, 0.54 or 54%, at yung sample size ay 150. Okay. So, dito tayo. So, ano yung P hat? 0.54. Tama ba? Ano yung P? 0.75 over square root of, ano yung P? 0.75, no? Ito siya sa taas. Times, ano to? 0.25 over 150. Kalki ulit. Burahin ko to. Ano yung taas? Pwedeng pag-guide. 0.54 minus 0.75. Tama ba? Mga nonchalant kayo, no, kapag mga nonchalant kayo kapag sa online. Nahihiya yung karamihan. Okay. Kung baka natutulog yung iba, huwag kayo matulog ha. Tanghaling tapat matutulog kayo. Okay. So, open. Ano to? Square root of... 25. Ha? Okay. 0.7. Dinala ko ito kanina eh. 0.75 times 0.25 divided by 150. Tapos close dito. Tama ba to? Tama sir, tama. Sure. Wait lang. I-confirm ko na rin sa calcu ko. May isa pa dito. 0.54 minus 0.75. 0.75 times. Okay. Yun. So, this time, pag last procedure na nating class, tulad nito, dito lang tayo mag-round off, ha? Dito lang. So, negative 5, 5,
5.94. Okay. Negative 5.94. Tama ba? Tama ba na pagkakasulat? Okay. Okay, good. Next tayo. Pag meron tayong z computed, doon na tayo sa step 4. Making decisions na. So, para lang sa lahat, drawing ulit ako. Para lang mas klaro lang, di na ako bumalik. I-plot ko muna yung z critical. At ang z critical ko is negative 1.64. Ay, dapat dito pala banda yan. Yan. Tapos, i-plot din natin yung negative 5.94. At kung pinlat ko siya, nasa bandang ano siya, shade, no? Negative 5.94. So, ibig sabihin, pa nasa shade siya, mag-reject tayo ng null. Okay? Klaro ba? Klaro. Okay, sige. Next tayo. Next tayo. Draw tayo ng conclusion. Meron tayong general format. There is sufficient evidence. Sa akin ba yon? Yung may feedback? Okay. Sufficient evidence to blank the claim. Okay, balik tayo sa step 1. Ano ba yung claim? Kung babasahin nila yung worded problem, ang claim daw kasi, yung fewer than. Okay? Yung fewer than, yung claim. So, isulat ako na rin. So, kanina, ang claim natin, null. Ngayon naman, ang claim naman natin, nasa alternative. Basta depende sa problem. Okay? Babox ko lang yung claim para ma-emphasize ko lang. Okay. So, anong decision natin? Ang sabi, reject the null. So, ibig sabihin, X to. Reject daw natin to. Okay? I-reject natin yung null. So, ibig sabihin, yung claim, ano mangyayari sa claim natin? I-support or deny? X daw kasi yung null eh. So, ibig sabihin, check na yung alternative. So, ano gagawin sa claim? Kayo may chat? Support, yeah. Support. Good. Kasi check dun sa may alternative eh. Okay. Kaya naman pala eh. Bakit parang mali-mali kayo sa ano nyo? Sa assignment nyo? Kaya naman palang sagutan. Okay, so support the claim. Yun lang. Sige. Isa pa. Last na. Ito, problem number 3. The school admin heard the gossip that more than half of the student body sleeps for less than 5 hours. And tingin nila, alarming daw to. And then they conducted a sample of 120 students, among whom 61 slept for less than 5 hours. Test the claim at a 99% confidence level. So, can this be generalized? Ibig sabihin ba, yung 120 students ba na to, kapag may result ba dito, pwede bang ibig sabihin ba ito, pwede ba siya sa pangkalahatan? Okay, so gawin natin. Ano kanina, di ko nasagot kung pwede pang ma-generalize. Anyway, bag tayo mamaya doon. Okay, step number 1 tayo. Identify natin kung ano yung null at alternative. Okay. Ano ba dito? Sige nga, kayo naman. Nakakapagod magsalita. 33 minutes na nagsasalita. Okay. Ano yung ano? Paano ko malalaman kung nasaan yung hypothesis? Ba't may isa lipanan na dito? Okay. Paano ko malalaman? Saan? Saan banda? Kaya nyo ba hindi mag-open mic? Kaya nyo ba mag-open ng mic pala? Sige, Kinan. Dun sir, sa may more than half. So greater than po yung sa alternative hypothesis. Okay, good. Akala ko okay, mabuti. Okay, more than half of the student body. Hindi yung less than 5 hours ha. Ano lang yun, sleeping time. Okay. Okay, good. So, bale, yung P natin, alternative siya kasi more than, no? Sa akin ba yun? Yung sa may feedback. Pa-off na lang ng mic. Okay.
So, more than half. So, ibig sabihin, more than 50%. Okay? Yun. So, ano yung null natin? So, tulad ng kanina sa problem number 2, i-assume natin na equal. Ganun lang sa case yun na pag greater than, less than. Pag simula tayo sa alternative, so i-assume mo yung null equal. Okay, next tayo. So, okay tayo lahat ha. Okay, good. Step number 2, anong statistical test? Ang statistical test ay z-test. Lagi yon, ha? Lagi. Pag proportion. Okay. Next, anong alpha? Yung alpha ay complement niya yung confidence level. So, ang confidence level ay 99. So, yung alpha mo ay 1%. Or, pag decimal, 0.01. Okay? Next, ano yung z-critical? So, ang z-critical natin, babalik tayo sa table. Ano yung alpha? 0.01, tas 99%. Okay. Magtay dito. Magulo na yung... Yan, magtay dyan. 0.01, tas 99%. Anong titignan natin? One-tail, two-tail. Ang titignan natin ay yung one-tail. Kasi, greater than yung alternative. Lagi tayo sa alternative babase. Greater than. So, one-tailed. Okay? Balik tayo dito. One-tail siya. So, ang kukunin natin ay, titingin tayo sa 0.01, dito ulit, tapos 99%, tapos 2.33. Okay. So, okay tayo ha. Ganun lang yung paggamit ng critical value of z table. Okay. Okay. So, 2.33. So, sa 2.33 na yan, paano ko malaman pala pag positive? Bakit positive yung pinili ko, hindi negative, tulad ng isa? Bakit? Ano na yung dahilan? Kinan? Yeah, Kinan. Right-tailed kasi siya, sir, ah. Okay, greater than. Kaya, ang alternative natin, greater than. So, ibig sabihin, right tail tayo. Sa right tail, nagiging positive yung z-critical. Okay. Now, hindi, anyway, buti na lang recorded to. Okay, so, positive to. So, positive 2.33. Tama ba? 33 yun? Tama ba ako nalagay? Para iba naalala kong number. 33. Oo nga, 33. Okay. Now, let's proceed na to step number 3. So, z-computed ulit tayo. So, p hat minus p all over square root of pq over n. So, ang pq natin, diretsahin na natin. Ano to? Saan ba yun? Wait lang. Narito ako sa slide. Ayan, ito pala. The school admin. More than half. So, ibig sabihin, ang p natin ay 50%. Yung q, 50% din. Yung p hat, ano ba yung observed? 61 over 120. No? 61 daw na tao yung natutulog less than 5 hours. Tapos 120 yung students. Okay. So, 61 over 120. Ano to kapag, decimal? 61 over 120. Mahaba ba? Yeah. Pag mahaba class, tulad nito, yung 61 over 120, kasi ano siya? 61 over 120, 0.50833 and so on. Yan. 5083333. Daming 3. So, pag ganito class, huwag nyo na gawing decimal. Gawin nyo na lang fraction. Okay? Huwag nyo ito gagawin ha. So, buo pa rin tayo sa may buo. And then, ano yung n? 120. Yung denominator lang ng p hat. Okay, and then, substitution tayo. 61 over 120 minus 50% minus 0.5 over square root of 0.5 times 0.5 kasi yun yung PQ over 120. Okay, calculate tayo.
0.18. Sasakto yun. Rounded off ata yan. Sige, try natin. 61 over 120. Ay, mali. Tama ba? Pag ito siya. Pwede kaya diretso to. Tingnan natin nga. Kasi alam ko unang muna division eh. Tapos divided by square root open. Mag-open pa ba ako? Sige nga, try natin. Square root of 0.5 times 0.5 goes divided by 120. 0.18 ba? Baka may mali ako sa calcul. Wait. We have naman ito pag paano, tawag dan? Try ko nga. 61 over 120 minus 0.5. May mali ako sa ano ko ata. Dyan sa ano ko. 0.5 times over 120. Oo nga, may mali nga dito. Ano kaya? Ay, times pala, hindi divided by. Times. Tapos equal yan. Tama pala. Hindi siya divided by. So, times. So, 0.18. Okay? So, yung z computed natin. 0.18. So, ngayon, kung meron tayong z computed, graph na lang tayo. I-plot natin yung 2.33. Then, siya to the right kasi right tail. Tapos i-plot yung 0.18. Yung 0.18 class, nasa part ng white. So, ibig sabihin, ang decision ay do not reject the null. Okay. Okay tayo sa step 4. Then, last step, conclusion. Lagi tayo merong format. There is sufficient evidence to blank the claim. Meron ba? Okay. So, anong maglalagay ko? Deny or support? Anong pipiliin ko doon? Okay, balik tayo sa step 1. Ano ba yung claim? Nag-start tayo sa claim, masabi daw, more than half. So, ang claim natin nasa alternative ulit. Ayan. Okay? Nandiyan yung claim Pero, dun sa step 4, ang sabi daw, do not reject the null. Ibig sabihin, check si null, pero si alternative X. Kasi do not reject the null daw eh. Dalawa lang pwedeng mangyari. Isa lang yung possible na pwedeng hindi i-reject. Okay, kung hindi daw i-reject si null, so check siya. So, si alternative X, ano yung pwedeng gawin sa claim? Since X yung claim, eto, ibig sabihin, i-deny mo yung claim. Yun. Ganun lang. Concerns. Tapos na. Hanggang 3 lang to eh. Ay, oo, yung papala, meron papala, pero after na ito. Ba't kulang yung ano ko, statement? Ba't ayaw mag-move? Yan, concerns. Meron bang concerns? Wala. None. Sure kayo. Yung sagot nyo ba, pangkalahatan na rin to? Yung iba wala. Pag may concern, mag-chat. Pero pag nahihiya, sige mag-PM. Pero mag-PM, open naman yung messenger ko. Tapos ang unti nyo halos wala pa ng kalahati both classes. Okay. Kung wala ng concern, okay, ako naman meron ng concern. Ganito, di ba may grouping tayo sa math? So, ganito, gagawa sa group pala, may grouping sa pala tayo, din natin mag-form a group. Ayan. Yes, Batak. Kaya nag-chat tayo dito pa kay wala daw pang grouping. Si ano ulit? Sining walang kagrupo? Sining walang kagrupo?
Wala pa pong grouping, sir. Ay, wala pa ba grouping sa Kunanan? Sir, wala pong groupings po sa amin, sir. Ano yung sa yellow paper last time? Oh. Yung third quarter. Yung yellow paper. Ano yan, sir? Parang namili na lang po. Ha? Yung kailan, yung Namili na lang po yun. O, yun na lang, yun na lang. Sir, wag yun, sir. Sige po. Sir, Ayaw niya nun. Ay, di ba namili kayo? Sir, lugi kami dun, sir, eh. Lugi kayo doon? Sige, ako mag-random. Anyway, sige. Sige po. Sa random ko yung pipili. Okay, sige. Sa tawag doon, sa ano ko, Gores, meron na rin eh. Naalala ko yung nagpapacheck ng papel. Okay. Mangolekta kayo ng data kahit ano, per group dapat iba-iba. For example, sa group 1, kukolektin yung height ng mga klase. Kaklase lang ha, hindi na kayo pupunta ng ibang ng section or strand. O kaya, basta mga data lang, kahit isa lang. Individual na data yung hihingin nyo sa bawat kaklase. For example, allowance, o yung gastos every month, ganyan. O kaya yung proportion, bahala kayo. Kasi nag-z-test naman tayo for population mean, t-test for population mean, tapos z-test for population proportion. Basta mga kayo, isang uri na ng data lang. Okay? And then ngayon, hahanap kayo, wait lang ha, suwag ko dito. Kukolekta kayo ng data na isang uri lang. For example, kung height, tapos kung weight, ganyan. Tapos ngayon, hanap kayo ng ng parang ganito. Sa example 1. Eto. For example, ito yung ginawa ko. Hanap kayo ng nationwide report tulad nito. Sabi dito sa Okta Research, 57%. Ito yung nationwide research. Na result. Tapos, magko-conduct kayo ng sa sarili nyo lang section. Then, ipoprove nyo kung tama ba tong nationwide survey para lang sa inyo. Parang ganito, nag-survey kayo sa 100 people na nakatira sa Lagro Subdivision. Pero in case nyo lang naman, sa case nyo, klase lang. So, para mangolekta kayo, ganito. Parang ganyan. Gets nyo ba? Mangolekta kayo ng data among your classmates. Tapos hanap kayo ng nationwide survey, then ipoprove nyo kung tama, kung pwede ba i-generalize sa inyo yung survey na pang nationwide using your data na makakollect. Ganon din sa mean. Or malabo pa rin. Or sa face-to-face ko na rin di ipaliwanag. Kung hindi pa rin gets. Bukas. Gets, sir, konti. Sakto Konti. lang. Yung konti, from 1 to 10, 5, 4, Negative 4. negative 4. Or Hindi wala sir, nga. Paano kaya? Sige. Siguro face-to-face lang. Kasi 2 minutes lang yung next class na eh. Sige. Bukas. Tapos magbibigay na rin ako ng pang-index card. Okay. Yun lang. Kunanan pati Gores. Goodbye. Sir. Goodbye. So, pwede na mag-leave yung sa Kunanan Gores. Next naman. Bye-bye, Thank you. sir. Magkakasama kayo sa isang bahay, no? Sige.